Good morning guys! So ngayon ay Wednesday and ito na yung araw na isi-sweep ako ng OB-GYN ko. Meron akong check-up ngayon, follow-up check-up. So mamaya samahan nyo ako magpa-check up. And iiwan ko lang si Alicia ni mama ko tapos ako lang mag-isa dun kasi nga hindi ko alam kung ano pa mangyayari mamaya. But sana ay magiging okay yung pag-aai ko mamaya. And then, kakain muna ako ng breakfast. Tapos, aalis na din tayo mamaya-maya. So, ayan guys, no. Pag wala yung kuya niya, malungkot siya. Kaya lagi siyang kandong kay mami. Kasi, nung Pasko kasi, lagi silang naglalaro. Pag-gising nila, lagi silang naglalaro dalawa. And, nung paglipat kasi namin dito, is nakita ko yung pusod ni kuya. Alam mo yung, paniniwala sa atin na pag ipagdikit yung mga pusod nila, mas maganda kasi para daw lumaki silang close. Simula nung pinagdikit ko yun, ganito na si Alicia. Pag wala kuya niya, malungkot siya. No. Yeah, pag wala si kuya niya, malungkot siya. And lagi lang siyang ganyan. Tapos pag umuwi kuya niya, masaya naman siya. Totoo yun. Kasi yung mga puso din namin, pinagdidikit din. Kaya kami ni ate, close kami talaga. Kaya ito, pag ganyan, na wala si kuya, sad ang morning niya. Sad ang buong araw. No? Wala yaya. Mami, miss ko yaya. Ganda. Hi guys, nandito na ako sa sasakyan. 10:27 na. Ang biyahe doon mga lang 20 minutes drive. Pero mas maganda, mas maaga ako doon kasi para nakapila na ako. Kahit minsan matagal ang pila doon. Kahit na nakaschedule ka ng 11. Minsan matagal ang pila doon. So, aalis na ako. Si Alicia nandun kay mama. So, let's see kung ano mangyayari today. Alis na tayo. Para makabalik tayo agad. So, kahit na manganganak na ako, kaya pa naman mag-drive kahit papano. Mahirap kasi mag-bus pag pumunta doon, malayo yung clinic sa bahay namin. And si daddy is hindi pwedeng mag-absent kasi nga pag manganak na ako, magpa-paternity leave siya ng 2 weeks. So kailangan niyang hindi muna mag-absent hanggang hindi ako manganak. Hinihintay na lang niya na manganak ako para pwede na siyang mag-leave. So dito sa Canada, merong maternity leave, merong paternity leave. Yung maternity leave para sa mga nanay and yung paternity leave para sa mga tatay. And qualified ka lang ng mga leave na yun kapag meron kang trabaho. Gaya ko na galing ako ng maternity leave last week. Wala na akong maternity leave. So, hindi lang talaga ako pwedeng magtrabaho kasi nga manganganak ako. And then, sabi nung iba, dapat daw nagtrabaho ako last year kahit na nag-maternity leave ako last year, dapat daw pumasok ako or nagtrabaho ako. Pero sabi ko, kawawa naman si Alicia pag hindi ko maalagaan. Tapos mas mahal kasi ang daycare kapag ipa-daycare ko siya. So sabi ko, di bali na at babawi na lang ako next time. And si daddy, qualified siya kasi may full-time work siya. So, yun. So, ito ang itsura ngayon dito sa Winnipeg. Wala gaanong snow. But malamig kami. And sabi is tomorrow mag-snow kami.
Dito talaga sa Canada guys, kailangan mo maging independent kahit ano ka pa man o kahit sino ka, kasi gaya ko, kapag may work si daddy, ako lahat ang gumagawa dito, lalo na sa mga check up, mga importante, kasi ayaw ko din naman na mag-absent siya ng dahil lang doon. Though merong mga si daddy vacation, mga leave, mga ganun, pero hindi ko pinapagamit kasi sayang, mauubos siya, kasi ang leave ni daddy ay per year. So kung maubos niya yung leave niya kaagad, wala na siyang magiging leave sa summer. Mas gusto kong gamitin namin yung leave niya sa summer kasi may bala kaming umalis dito sa Winnipeg. Hindi ko pa sure kung saan kami, but magsubukan namin kung kaya sa budget na makapag-leave kami, ay makapag-travel kami outside Winnipeg, kasi matagal hindi din kami nakapagbiyahe ng malayo-layo. So, dito na ako guys, maaga pa ako, mga 10 minutes early ako, pero papasok na ako dun para makita na ako ng secretary ni Doc and maipapila na niya ako. So mamaya na lang kasi bawal ang camera doon sa loob. So hi guys, tapos na check up ko. Sobrang late kasi maraming pasyente si Doc. Tapos na membrane sweep na ako and 4 cm dilated na ako. So hinihingal ako. So ang sabi ni Doc is mag-i-expect ako ng mga dugo or something na lalabas sa akin this week, and if ever na feel ko na talagang manganak is pupunta na ako sa triage. Yung triage is yung parang emergency room ng mga buntis dito, kasi sa women's kasi ako manganganak. So doon ang emergency doon is para lang talaga siya sa manganganak. I don't know kung merong ibang mga pasyente doon na mga hindi nanganganak, hindi ako sure. So yeah, sa women's ako manganganak, and hopefully na magiging smooth na ang lahat, and sana ay tuloy-tuloy na yung pag-open ng cervix ko. Kaya pala sobrang sakit na ng ng mga, alam mo yun, yung balakang ko, hindi ko na talaga maintindihan. So 4 cm na ako. Yay! Ang saya-saya ko kasi pagod na talaga ako, kasi napapagod na ako, and next week na din naman yung due date ko. So kailangan ko na talagang mag-exercise. Kahit na masakit yung mga balakang ko, kailangan kong mag-walking and everything, ko ano yung mga kailangan kong gawin sa bahay. Hindi pwedeng magtamad-tamad kasi para mabilis akong manganak. And mabilis lang din ako mag-labor kasi ayokong matagal ako mag-labor. Gaya nung kay Alicia, mabilis lang ako noon. Halos 4 hours lang ako nag-labor noon. And then kay Ethan dati ang sobrang tagal. Kaya sana this time ay mabilis lang talaga ako mag-labor. So ngayon, binigyan na ako ng mga hospital list, kung ano yung mga dadaling ko. Doon nakaligpit na ako ng mga iilan, pero newborn diaper wala pa kaming nabili ni daddy. So siguro hindi ko alam kung kailan ko siya yayain, kasi nasa work pa siya ngayon at saka bukas. So hindi ko din alam kung mag-OT siya sa weekend. So bahala na, kasi mabilis lang naman yung newborn diaper, and sa hospital naman is libre yung diaper doon. But ang problema lang kasi kapag nasa bahay na kami, wala pa kaming newborn diaper, hindi pa kami nakabili. So yeah, pumunta kaming Costco kahapon, walang newborn diaper ang Costco. So kailangan namin pumunta, it's either sa Walmart or sa Real Canadian, kasi doon yung mga may newborn diaper. So ito lang yung mga hospital list guys, as in wala masyado yan, konti lang, kasi provided ng hospital lahat ng mga kailangan ni baby naman. So mostly talaga is para lang sa amin ni daddy, yung mga kailangan namin ni daddy talaga.
Yeah, kasi provided nila lahat. Except sa pacifier, yung damit ni baby, pag kunyaring pag umuwi na siya. Pero meron akong dilala na madaming damit niya. Just in case lang na Kasi sa hospital naman is nakaswaddle sila dun. Merong swaddle naman sila madami dun. So mostly, pag nasa hospital, nakaswaddle lang ang baby. Gaya ni Alicia dati. Nakapangdamit na siya ng 1C nung pauwi na kami. And nanghingi din ako ng ng swaddle sa hospital para lang meron akong tawag nito. Meron akong remembrance lang ni Alicia sa swaddle. So, yun lang. Uli na ako. Kasi, magla-lunch na. Hindi ko pa alam kung ano ilulutuin ko. So, dito ako manganganak, guys. Dito na hospital. Dito sa bandang kaliwa. Diyan. Pagdating dyan sa stoplight, kakaliwa dyan. Kasi, itong kaliwa na to, ang hospital. Triage, nandiyan yung triage. So, malapit lang to sa area kung saan kami nakatira ngayon. Dadaan lang ako ng Yangs, guys, kasi kung magtinola, bibili lang ako ng gulay. Malapit lang to sa amin, yung Yangs na to. Malamig kami ngayon. Hindi naman gaano, but malamig pa din. And madulas yung daan. Ito yung itsura, guys. Ito yung itsura dito. Ayan o, meron silang set for pinakbet. Bibili kaya ako para magpakbet ako. Bili na lang tayo. Kung meron silang malunggay. Wala silang malunggay, guys. Ano kaya ilalagay ko sa tinola? Ano na lang siguro? Bok choy. Wala lang. Mura-mura tong bok choy. Bibili siguro ako ng mga cup noodles para sa hospital namin ni Daddy. Mas masarap ang cup noodles doon. Yan, may mga cup noodles dito. Ayan. May Lucky Me. Magkano ba? $2-3 ang mahal. Bibili tayo ng chicken mami. Gusto ko yung beef. Bulalo. Kuha tayo ng dalawang bulalo. Tapos batchoy. Dalawa din. Magbabayad na tayo guys para makauwi na. So, dito na ako sa car. Uwi na ako kasi magluluto pa ako tanghalian. So, ang mga pinamili ko ay yung mababao namin ni Daddy sa hospital kasi para hindi na si Daddy lalabas-labas. Alam mo yun, para may kasama ako sa kwarto. Kasi anytime this week or next week ay manganganak na ako. So, yeah. Ngayon na membrane sweep na ako ni Doc. Iba na yung pakiramdam ko. Umiba yung pakiramdam ko sa baba. Like, yeah. So, uwi na muna ako para makakain na din si Mama. So, dito na ako sa basement, guys. Aakit na ako dun para makapagluto ako kaagad. Mama! Anong dada? Mama! Kaya tawanan mo ako. Mama! Hindi mo po ako tinatawag mama. Mama! Anong dada? Mama! Mama! Bakit sa madaling araw lumilipat ka sa akin? Sa gabi si Daddy gusto mo tabi, ha? Ikaw Baba ka. Ang kulit mo no? Ala.
Ala, 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 ala. Malapit na. Malapit na. Oh, oh, yay! Ang laki ng problema mo eh, no? Ha? Ang laki ng problema mo? Ha? Tulog si Elisha ngayon. Ang gagawin ko, i-ready ko na yung mga dapat namin gawin, dalhin sa hospital kasi 4 cm na ako. Naalala ko dati, nung kay Elisha, 4 cm na ako noon, pero nauna kasi pumutok yung panubigan ko, kaya pwede na akong pumunta sa hospital. Pero this time kasi 4 cm ako, wala pang nangyayari. Wala din akong contraction, wala din akong, yung tubig ko, wala pa din. So, abang-abang na lang kami kung ano yung mangyayari din ngayon. Kaya nga nagtataka yung iba, bakit daw nandito pa ako sa bahay, dapat daw nasa hospital na ako. Pero hindi pwede dito. Kailangan meron kang nararamdaman bago ka kasi hindi ko pa din due date. Ang due date ko next week pa. So, yeah, hindi pa ako pwede pumunta ng hospital. So, nagluluto ako ngayon ng tinola para mamayang hapon, mamayang gabi hindi na ako magluluto. Para if ever man kung ano mang mangyayari, nagre-ready na ako. Iniisip ko yung mga kakainin ng mga anak ko pag wala ako dito. Pero nandito naman si mama, so and hindi naman din kami magtatagal sa hospital talaga. Pag if ever na okay naman lahat, kaya I'm praying na sana okay lahat para pagkatapos kong mga anak, mga 1 day lang kami dun, papauwiin naman kami kaagad. So hopefully yeah, healthy lang si baby. Ako, walang problema. And yeah, pag-pray nyo ako guys. Pag-pray nyo ako na maging successful ang lahat. Kasi mababa na siya. As in, may space na dito sa bumaba na talaga yung chat. So ito, magtitinolang manok ito. Wala nga lang akong talaga, malunggay. Nung dumaan ako ng yams kanina, wala daw silang malunggay. Baka daw naubos ka agad, sabi ni ate kanina. So, ito pala yung guys, yung nakatulong sa akin dati ni Elisha. Pinag-iisipan ko kung maglalagay na ako itong evening primrose oil. So, ilalagay siya sa loob para mas lumambot na yung cervix. Kasi, sakto lang din naman is 4 cm na ako. So, pwede na siguro ako maglalagay mamaya. Maglalagay ako mamaya para mas nakakatulong siya. So, titignan ko muna isi-search ko muna kung ilan piraso ang ilagay ko. Pero naalala ko dati kay Elisha, 2 yata ang nilagay ko. Parang 2 yung nilagay ko everyday noon kay Elisha. Kaya, mabilis ako nanganak sa kanya. So, andito na kami ngayon sa school ni Ethan. Susunduin na namin siya. Si Elisha ewan ko pa, ang tulog yata yung batang to. And mamaya pa siya lalabas ng 3:20. So, naghihintay pa kami dito sa labas. Nakapark lang ako dito sa street parking. Kasi yung school ni Ethan is malapit siya sa kalsada. So, yeah. Okay na kami ngayon guys. Ito, pinapakain ko si Elisha. And si Kuya is mamaya kakain na din siya. Then later, pag umuwi na si Daddy ay susunduin ko naman si Daddy. Si Daddy naman yung susunduin ko. Tapos baka didiretso kami ng Walmart para bumili ng newborn diaper. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, pero depende na kay Daddy. Andiyan lang nak! Nasa Tupperware na white. Ang ganda ng sunset guys. Wow, ganda ng sunset. Sabi bukas ay mag-i-snow kami. But hindi naman siya ganun siguro kadami. And medyo mababa yung temperature namin ngayon. Kaya hindi ganun kasobrang lamig. Pero pag magbabad ka sa labas, malamig yan. Pag matagal ka sa labas, like nag-aabang ka ng bus or naglalaro ka sa labas, yan, malamig yan. Habang naglalaba ako guys, naglaba pala ako kasi gusto ko na wala akong labahin bago ako pupunta ng hospital. So
So, naglalaba ako ngayon and then nagme-merienda. Kasi, paalas 5 na. Mag-aalas 5 na. So, ang laundry namin dito is hanggang alas 9 pa. So, yeah, kailangan ko pagurin sarili ko para matagtag na talaga tong tiyan ko. Hanggang dito na lang guys yung vlog na ito. Maraming salamat sa panonood and pag-aabang. So, sa mga darating na araw ay kung manganganak na ako, makikita nyo din kung paano manganganak dito sa Canada. Susubukan namin ni Daddy na i-vlog lahat. Pero ang sabi ni Daddy, kung hindi daw siya mahihiya. Pero sabi ko sa kanya, sana naman ay ma-vlog mo para naman meron kaming remembrance na makikita at mapapanood sa mga darating na panahon. And na mapapanood lang namin siya sa YouTube ko. Kasi nga ang ginagawa ko na ngayon sa YouTube ko is para na siyang diary namin, like mga daily vlog namin na nakikita ko na papalaki na ng papalaki yung mga anak ko. Alam mo yun, yung mayroon kaming mga memories. So yun lang guys, maraming salamat sa sa panonood at saka pag-aabang ng mga vlog namin. Kahit na eto, baguhan pa lang ako. Maraming salamat sa mga nagsusuporta sa akin. Maraming salamat talaga. And just continue to support me. Please subscribe my channel, like and share. Comment kung may mga questions kayo. And any suggestions sa mga video. Maraming salamat. I hope you enjoy this vlog. Bye! See you next time!